Ang pamagat po ng lesson natin ngayon ay kapag ang buhay ay nawawalan ng halaga. Dito mga kapatid, yung pinakadiwa na mensahe natin dito ay tungkol sa ang karahasan, violence, at pagkawasak ng buhay ay nagsisimula yan sa pusong lumalayo sa Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, tinatawagan tayo ng Diyos at ito'y panawagan din sa atin upang tayo mga kapatid ay pahalagahan natin ang buhay. Harapin ang galit at sakit sa tamang paraan. Dali ng pasanin natin sa isa't isa at ituro sa mga nawawalan ng pag-asa ang daan patungo sa Diyos. So yan po ang pamagat ng lesson natin. Yun po yung diwa ng lesson natin na kapag ang buhay ay nawawalan ng halaga. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at yung King James Version. Mga kapatid, may balita nga tayo naririnig. Na pagkatapos nating madinig, napapaisip tayo. Paano nangyari ito? Paano nakarating ang isang kabataan sa punto na makagagawa ng isang karahasan laban sa ibang tao? Na parang video games lang. Parang pelikula lang. Parang akala mo'y nanonood ka lang ng animation. Paano umabot ang isang tao sa kalagayan na tila wala ng halaga sa kanya ang buhay ng iba? At paano umabot ang isang tao sa puntong pati ang sarili niyang buhay ay hindi na niya nakita na mahalaga? Yung ganitong mga pangyayari mga kapatid, nakakatakot, nakakalungkot, at nakakagalit din. At kung minsan mga kapatid, hindi natin malaman kung ano ang tamang sabihin. Yun nga, sinasabi ko. Kumakailan lamang, isang malagim na insidente ng pamamaril lang naganap sa isang paaralan sa Zamboanga City. 2 estudyante namatay, nasugatan ng guro, kabilang estudyanteng sinasabing nasangkot sa pamamaril, nagpakamatay at may iba pang nasugatan. Patuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa buong pangyayari. Hindi ko alam kung may konklusyon na pero hindi natin pag-uusapan yun. Yung mga detalye na wala pa tayong alam. Hindi natin nahatulan ng mga detalye na hindi pa natin nalalaman. Hindi rin natin dapat gawing paksa ng chismis ang isang trahedya. Nalulungkot tayo sa pangyayari. At lalong hindi natin dapat gamitin yung sakit ng ibang tao para lamang magkaroon tayo ng magandang views, magandang sermon. Diba? Ngunit may isang bagay na maaari natin gawin, mga kapatid ngayon. Maaari natin gamitin yung pangyayaring ito upang suriin natin ang ating sarili. Dahil ang tanong ay hindi lamang bakit may taong nakakagawa ng ganyan. Mas malalim yung tanong, ano ang nangyayari sa puso ng tao kapag ang buhay ay nawawalan na ng halaga para sa kanya? At higit sa lahat, ano ang dapat nating gawin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga nakakakilala sa Diyos, kapag may tao tayong nakita na unti-unting nawawalan ng pag-asa? So nakita niyo mga kapatid, no? Hindi natin titingnan yung detalye pa masyado nung nangyari. Kumuha na lang tayo ng lesson tungkol dyan. Unang punto natin mga kapatid, ng ating aralin, ito ang pundasyon. Ang buhay ay hindi dapat ituring na walang halaga. Diba? Sabi nga rito sa Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So creation yan. Ang importante rito ay maunawaan natin na mula pa sa simula, malinaw ang pagtuturo ng salita ng Diyos na ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang buhay ng tao ay hindi aksidente lamang. Hindi ito bagay na maaring basta-basta gamitin, sirain o tapusin. Ang Diyos ang pinagmumula ng buhay. Kaya kapag sinaktan natin ang kapwa, hindi lamang kapwa natin ang sinasaktan natin. Hindi lamang kapwa natin ang ating nilalabanan,
nilalabag natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay na kanyang nilikha. Imagine ninyo mga kapatid, sa buong Biblia, ang tao lamang ang nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Wala kang mababasa sa Biblia na yung anghel, yung mga hayop, mga punong kahoy ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan, kundi ang tao lamang, mga kapatid. So ito, napakahalaga. Ang buhay ay hindi dapat ituring na walang halaga. Makikita natin ito, mga kapatid. No? Ang isang example ng pangyayari ng pagpapawalang halaga sa buhay. Yung mga pinag-ugatan nito, kung bakit umaabot ang tao na wari bagang ang buhay ay nawawala ng halaga para sa kanya. Isang example dito, yung unang kwento si Genesis tungkol sa naging unang mabigat na pagkakasala ng tao. Siguro, ito, alam niyo na yung kwento. Yung dalawang magkapatid, si Cain at Abel. So, sa larawan, ang tinuturing nating si Cain, nasa front, nasa kanan. Nakasiwangot, mabigat ang problema. Tapos si Abel, yung kanyang nakababatang kapatid na si Abel. Magkapatid doon kasi yan, anak ni Eva at Adan. Yun, nandun, no? Parang sumasamba, naghahandog ng burnt offering sa Panginoon. So, yan ang eksena niyan, mga kapatid. Popular yan, yung kwentong yan. Maging sa, nung elementary ako, natatanda ko, kahit hindi naman religion teacher yung teacher namin. Hindi naman religion yung subject. Pero naisisingit yung mga ganyang klaseng kwento. Kaya na kay David and Goliath, di ba? Naisingit niya, tatanda ko, tinuro ng teacher namin. Hindi pa ako nag-aaral ng Biblia niyan. At hindi naman Bible na pinag-uusapan namin. Nagkwento lang. So dito mga kapatid, dumating ang panahon na ang puso ni Cain ay napuno ng galit laban sa kanyang kapatid. Hindi naman agad niya pinatay si Abel, yun magalit siya. May pinagdaan ng proseso at yun ang titingnan po natin ngayon. May nangyari muna sa loob ng kanyang puso. At dito natin kailangan matutunan ng isang napakahalagang bagay. Anong mahalagang bagay ang matututunan natin dyan sa kwento ng magkapatid na si Cain at Abel? Ang pagkawasak sa labas ay kadalasang nagsisimula sa pagkawasak sa loob. Ibig sabihin, mga kapatid, sa loob muna nanggagaling yan bago lumabas yan. Bago nating bago naging karahasan yan, bago naging kamay ang instrumento ng karahasan, may puso munang napuno ng galit. Bago may nasaktan na tao, may damdaming hindi naharap ng tama, nauna mo na yun. Bago may nangyaring pisikal na pagkawasak, may nangyari muna sa kalooban. Kaya hindi lamang natin dapat bantayan yung ating ginagawa. Kailangan din nating bantayan ng ating mga puso. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa Mateo 15:19, mahalaga, tingnan natin ang puso natin. Sabi ng Panginoon Kristo na siya'y nangangaral, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip. Sa puso pala nanggagaling, masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Nakita niyo mga kapatid, no? Ibig sabihin, hindi sa panlabas na kilos nagsisimula ang kasalanan. Nagmumula muna ito sa puso. Bago ito makakita sa gawa, mga kapatid, nagsisimula muna ito sa ating mga pag-iisip at hangarin. Pag sinabi sa Biblia, puso, involved yun yung pag-iisip natin. Hindi ba literal na puso lang yan, tumitibok. Kundi yan yung nasa kalooban natin. Lahat ng kasalanan na gagawa natin, naisip muna natin yan bago natin gawin. Kaya mahalaga na hindi lamang ang ating panlabas na buhay ang ating binabantayan, kundi pati ang kalagayan ng ating puso. Sapagkat doon nagmumula ang mabuti at doon din nagmumula ang masama. Tingnan natin mga kapatid, yung nangyari rito sa magkapatid na ito. No? Popular to, yung maikling kwentong ito.
tungkol kina Cain at Abel. At matatagpuan natin yan sa Genesis chapter 4. Nagsilang kwento niyan, chapter 4, verse 2 hanggang 8 lang yan. Bago matapos ang chapter 4, nasa kalahati lang yan. Marahil ay alam na natin lahat yan, mga kapatid, pero gusto ko lang magbangon ng punto rito. Ayon sa tala ng Biblia, ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, siya yung kauna-unahang record ng Biblia ng murder na naitala dito sa banal na kasulatan. Ito ay isang malagim na pangyayari na nagpapakita kung gaano kalalim maaaring maging bunga ng galit, inggit at kasalanan sa puso ng tao. At dito makikita natin ang katotohanan, ang ikalawang katotohanan sa ating lesson na ang galit na hindi hinaharap ay maaring maging mapanganib. Galit ka, hindi mo hinarap, pinabayaan mong tumubo yan. Sa puso mo, inalagaan mo pa yan. Ganun na naging pagharap mo. Ibig sabihin natin, hindi hinarap dito, hindi mo kinontra. Yung galit mo, hindi mo sinolusyonan. Kundi inalagaan mo. Bago pa mangyari ang krimen, mga kapatid, kinausap muna ng Diyos ang puso. Hinarap muna ng Diyos ang puso ni Cain. Tingnan niyo, mga kapatid, ito hindi pa niya napapatay si Abel. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit naggit-ngit ang iyong mukha? Salita ng Diyos siya kay Cain. Yan ay tanong. Ano pa? Kung ikaw ay gumawa na mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa na mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit kailangang madaig mo ito. So bago mangyari ang krimen, hinarap muna ng Diyos yung puso ni Cain. No? Aralin natin yung pangyayaring ito, mga kapatid. Nais kong mapansin ninyo yung sinabi ng Panginoon dito kanina sa Genesis. Balikan natin. Bakit ka nagalit at bakit nagingit ng iyong muka? Sa tala ng kasulatan, mga kapatid, walang tinutukoy na nagawang masama si Abel. Si Abel na pinatay ni Cain, wala namang ginagawa masama sa kanya para magalit si Cain. Parang ang taong para sa mababaw na pananalita, mga kapatid, parang ganito lang yan. Bakit ka nagagalit kay Abel na kapatid mo? Wala namang ginagawang masama sa iyan. Kadalasan, mga kapatid, ang ugat ng galit o yung matinding galit na humahantong sa pagpatay ay ang isang taong dahil sa ginawan siya ng masama, di ba? Palaging ganun, di ba? Bakit nagalit? At bakit siya napatay? Masama siya. Ginawan niya ako ng masama. Kaya yun, napatay ko siya. Kadalasan ganun, pero hindi lahat No? Karaniwan ganun. Kapag may matinding galit, ang tanong ano ang ginawa niya sa akin? Di ba? Pero sa kaso ni Cain, mga kapatid, nung patayin niya si Abel, wala tayong mababasang ginawa ni Abel kay Cain na masama. Di ba? Laban sa kanya. Wala, hindi nanlait si Abel, hindi niya niloko si Cain, hindi niya inagawan si Cain, hindi niya siniraan si Cain. Wala siyang ginagawang kasalanan laban kay Cain. At kung aalamin natin ang salitang nagalit dito, mga kapatid, tingnan nyo, hindi tayo expert sa wikang Hebreo. Nandiyan na naman tayo. Pinapaliwanag ko lang bakit tayo gumagamit na kung minsan hinahalukay natin yung sa original na pagkakasulat ng salitang nagalit dito, mga kapatid. Wrote sa ibang sali ng Biblia. Dito naman sa New King James Version angry. Di ba? Sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay Hebreo pala, sapagkat Old Testament to. Sa Hebreo ay chara. O ano ibig sabihin ng chara? O bakit ba natin inuungkat yan? Para makita natin, ba't nagalit lang siya, pinatay na niya. Di ba? Bakit ka nagalit? Nagngingit-ngit ang iyong muka. Ibang klaseng galit kasi itong chara. Yung salitang Hebreo na ginamit dito, para sa galit ni Cain ay chara. Na ang literal na ibig sabihin nito, mga kapatid,
ay uminit o mag-alab. Talagang hindi ordinaryong galit, di ba? Ipinapakita nito na yung galit ni Cain ay hindi lamang panandaliang pagkainis, kundi isang pusong nag-aapoy sa galit. Kaya bago pa siya napatay ni Abel, o bago pa, hindi pala si Abel ang pumatay, bago pa niya napatay si Abel, nagsimula muna yung kasalanan sa puso ni Cain. Sa puso muna, nagkasala na agad siya. Ito ang paalala sa atin na kapag hinayaan natin mag-alab ang galit sa ating kalooban, maaari tayong akayin ito sa paggawa ng kasalanan. So, nakita niyo, no? Kaya nung suriin natin yung salitang tsara, naintindihan natin ngayon na hindi pa niya napapatay si Abel. Talagang nag-aalab na talaga. Nagngingit-ngit, kaya pati mukha niya naapektuhan. Bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? So, kitang-kita, di ba? Hindi na niya naitago sa Diyos yan. So, kung titingnan natin yung sequence, bakit ba nagkaganyan yan, mga kapatid? Hindi natin babasahin mga talata, no? Para alam na natin, papaalala ko lang sa inyo, ano ba nangyari dyan? Bakit ba nagkaganyan yan, mga kapatid? Ito kasi, mga kapatid, pareho sila nagandog sa Diyos ng alay. No? Tinanggap ng Diyos si Abel at ang handog niya. Pero hindi tinanggap si Cain at ang handog niya. So, yun po nangyari. Yun ang ikinagalit ni Cain. Sapagkat si Abel, bakit inaprubahan yung handog? Samantalang si Cain, bakit hindi inaprubahan? So, sumunod doon, nag-init ng mainam si Cain. Yan mga mababasa natin sa mga talata ng Biblia. Tapos namanglaw siya, nalungkot ng labis, di ba? Tapos kinausap siya ng Diyos tungkol sa kasalanang nag-aabang sa pintuan. At pagkatapos noon, after na makausap pa siya ng Diyos, parang naging baliwala yun sa kanya, pumunta siya kay Abel at pinatay siya. Ganun nangyari. At dito mga kapatid, may dahilan. Makikita natin, may dahilan para isipin ng maraming mambabasa ng Biblia na ang inggit ay maaaring kasama sa emosyonal na mekanismo ng galit ni Cain. Lalo na dahil ang bagay na nag-trigger ng galit ni Cain ay ang pagkakaiba ng pagtanggap sa kanila ng Diyos. Hindi direktang sinabi rito sa Genesis na nainggit si Cain. Oo. Wala naman tayo mababasa na inggit. Pero nakita natin, nung pag-aralan natin yung salitang tsara. Tsara sa Hebrew word. Matinding galit ni Cain ang lumilitaw. Na makita niya tinanggap ng Diyos si Abel. Samantalang yung sa kanya ay hindi tinanggap. Sabi nga rito sa Bagong Tipan, na-cite din yung pangyayari yan. Dito sa unang 1, pagkalipas ng ilang libong taon na isite yan ni Juan. Sabi, na hindi gaya ni Cain, na siya'y sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang kanyang mga gawa, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. So, ang ganda niyo, no? Bakit niya pinaslang? Masama yung gawa kasi ni Cain. At yung matuwid ang gawa naman ng kanyang kapatid. Yun ang sinabing direktang dahilan, di ba? Kaya yung inggit, mga kapatid, o selos, na nakita natin, doon sa lalim ng kanyang galit, dahil lang ng ganun na pangyayari, maaari makita natin bilang bahagi ng ugat ng kanyang, ng kanyang galit, Ngunit ang pinaka-fundamental na problema, yung kanyang maling kalagayan sa harapan ng Diyos. At ang pagtanggi niyang harapin yun. Masama ang pamumuhay niya, lumalabas ganoon, mga kapatid. At kung titingnan natin sa ibang talata ng Biblia, sa Hebrew, chapter 11, sinabi rin ang dahilan kung bakit si Cain ay hindi tinanggap ang kanyang handog at kung bakit kay Abel ang tinanggap. Sapagkat si Abel, mga kapatid, ay naghandog sa pananampalataya. Meron siyang taglay na pananampalataya sa Diyos na magandog siya. At lumalabas, walang pananampalataya to.
Kung meron man, kung si Cain, siguro kulang. Sapagat sa Hebrew 11, nabanggit yun, na dahil sa pananampalataya, tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel. Kaya napakahalaga mga kapatid na malaman natin, balik tayo rito, dahil ang focus natin, yung motibo Bakit niya pinatay? Diba? Motibo. Bakit niya pinatay yung kanyang kapatid? Napakahalaga malaman natin yung pinag-ugatan nito. Galit mga kapatid. Maaaring dahil sa ginawan tayo ng masama o dahil na rin sa inggit, dalawang bagay, di ba? Ginawa ka ng masama o kaya naiinggit ka. Kaya ka nagagalit. Mabigat po yun mga kapatid. Lalo na yung inggit. Ito, hindi naman ginagawa ng masama ito Siguro medyo maunawaan pa natin na naagrabyado siya, ginawa siya ng masama, naaganti siya. Pero ito mga kapatid, walang ginagawa masama yung kanyang kapatid. So, inggit to mga kapatid. So, harapin at alisin. Inggit o kaya paghihiganti, dapat mawala sa puso natin yan. Kaya maganda yung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, palagi tayo napapalalahanan. Diba? Sabi, ang paghihiganti sa Panginoon. Kung galit ka man dahil naargabyado ka, nalamangan ka o kaya inapik ka, tanda mo ang Panginoon na lang ang maghihiganti, hindi ikaw. Ayun na natututunan kapag umaatin ka palagi ng pagtitipon. Kung lamig ka, wala ka naman alam sa salita ng Diyos. Kaya nangyayari sa iba, nakakapatay pa. So, ganun yung mga kapatid. Kung ang galit ay mananatili sa ating puso, magbubunso dito ng panganib. Dahil sa pagnanais na gumanti sa paggawa ng masama. Ginagawa ka ng masama, gusto mong gumanti. Ang pagkakaroon ng galit mula sa puso, bahagi yan ng ating buhay. Ngunit, may napakahalagang payo ang Biblia. Kung ito ay mararanasan natin, huwag tayong malagay sa mapanganib na kalagayan. Kaya kung babalikan natin si Genesis, mga kapatid, yung binasa natin kanina. Ang sabi ng Diyos, tingnan natin parirala may parirala ito. Kung ikaw ay gumawa na mabuti, hindi ka matatanggapin. So mga kapatid, pansinin ninyo na bago pa na mangyari yung pagpatay ni Cain kay Abel, kinausap na nga siya ng Diyos. Sabi kung ikaw ay gumawa na mabuti, hindi ka matatanggapin. Ibig sabihin, may pagkakataon pa rito si Cain na ituwid ang kanyang ginawa. Ang kanyang ginagawa. Pati yung kanyang saloobin. Hindi pa niya napapatay. Kinausap na siya ng Diyos. Hindi siya pinilit ng Diyos na manatili sa kanyang galit at sama ng loob. Ayaw ng Diyos yun. Kaya kinakausap niya Kaya sabi rito, ano pa sumunod? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Warning ng Diyos yan, di ba? Ibig sabihin talagang, alam mo ng Diyos na kung ano mangyayari, kaya nagwa-warning siya. Pero niliga tayo ng Diyos na meron tayong free will. Tayo magdidesisyon. Magkakasala ba tayo o hindi? Ganun yun, hindi man tayo mga robot. Madalas natin sabihin yan. Pinapaalam sa atin ng Diyos kung ano yung mabuti at masama, tayo magde-decide. O ganyan din ang nangyayari dyan. Nagwa-warning ang Diyos. Kung hindi ka gumawa na mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Nakaabang sa pintuan. Ano yung sabihin yan? Hindi naman literal na may pintuan dyan. No? Alam niyo mga kapatid, kung isipin natin yung pagsasalarawan na binibigay ng Diyos dito, para bang ang kasalanan ay isang mabangis na hayop na nakahanda lang nandun sa pintuan. Inaabangan na buksan natin ang pinto o kaya lumabas tayo. Naghihintay ng pagkakataon makapasok para tayo sakmalin. Nakita niyo, no? Figurative, di ba? Yung pagsasalarawan, pagkakasulat dito, medyo matalinghaga, madali naman maunawaan. Nagpapahiwatig yan na may panganib na nakabang tungkol sa kasalanan. Di ba? Di naman yung mga salitang ginamit. At kung hindi ka gumawa na mabuti, ang kasalanan na nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito. Parang nakakatakot, horror, mga kapatid. Talagang ma-horror na nangyari. Ikaw ang nais nito, yung kasalanan na nakaabang sa pintuan, hinihintay ka niya, talagang
Ikaw ang nais niyang sakmalin. Pero ano payo ng Diyos? Subalit kailangan madaig mo ito. So nakita niyo mga kapatid, no? Ibig sabihin mga kapatid, parang sinasabi ng Diyos na may pag-asa pa. Kailangan madaig mo yan. Hindi niya sinabing wala ka na magagawa. So nagtatagubili ng Diyos kay Abel bago maganap ang totoong krimen. Sa puso pala na nagkakasala na siya. Inaawat na siya ng Diyos, inaaralan, nagbababala na ang Diyos sa kanya. At dito natin makikita isang napakahalagang aral. Ang kasalanan ay maaaring magsimula sa puso bago ito maging isang gawa. Yung pagpatay kay Abel ay hindi nagsimula nung itaas ni Cain ng kanyang kamay laban kay Abel para siya'y patayin. So hindi doon nagsimula yun mga kapatid. Nagsimula muna ito sa kalooban, sa puso, sa galit, inggit at sama ng loob ni Cain. So sa kalooban, yun po ang emphasis dito. Kaya mga kapatid, maraming kasalanan niyang ganyan. Hindi lang naman, sabi ng Panginoon Kristo, hindi lang naman ang pagpatay, di ba? Pakikipid, pagnanakaw, pangangalunya, di ba? Lahat yan nagsisimula muna sa puso. So, hindi ito lumilitaw muna sa isang malaking gawa, di ba? Madalas nagsisimula dahil pinapayagan nating mamahay sa ating mga puso. Diyan nagsisimula yan. Kaya mga kapatid, halimbawa, yung galit ang pinag-uusapan natin dito. Anumang kasalanan kasi applicable. Dito, nagkataon, galit ang pinag-uusapan natin dito dahil nga sa pangyayari. Dahil sa Sambuanga. So, kailangan, kung tayo makaranas ng ganyan, kailangan bitiwan natin yan. Ipanalangin natin yan. Huwag nating patagalin ang galit sa puso natin. Di ba? Ganyan yung babala ni Apostol Pablo dito sa Bagong Tipat. Sabi ni Pablo, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Continuation. At huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. So, huwag daw lubugan ng araw ang ating galit. Ibig sabihin, huwag tatagal ang galit natin. Hindi masama magalit. At natural lang naman, nagagalit tayo pag merong hindi magandang pangyayari. Di ba ba? Pero ang bilin dito, mga kapatid, huwag tayo magkasala. Pwede ka pala magalit na hindi ka magkakasala . Number one, reasonable ang galit mo. Natural, di ba, pag nakagawa ng hindi maganda yung isang tao, maging, anak mo, maging hindi mo anak. Pag meron ka pagkakataon lalo na kung kagalit-galit, magagalit ka, pero huwag lulubog ang araw. Ibig sabihin, huwag tatagal, huwag nating itatanim ang ating galit. At sinundan ni Apostol Pablo na at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kasi mga kapatid, pag tumagal yung galit sa atin, pag nilubugan tayo ng araw, ibig sabihin, tumagal ang galit sa puso natin, apektado pagkilos natin. At kapag nakita ni Satanas ang pagkilos natin, mukhang galit na nga tayo. Talagang tutuksoy na tayo. Gagatungan na ng Satanas yung ating galit. Alam niyo si Satanas wala ka naman mababasa sa Biblia na nababasa ni Satanas yung isipan at puso natin. Hindi naman alam ni Satanas kung galit tayo hindi sa puso natin Huwag lang tatagal yan Pag tumagal yan, maapektuhan ang pagkilos natin. Diyan magaling si Satanas. Common sense yun Apektado yung kilos. Yung body language natin. Di ba pag galit na galit ka, iba na kilos mo? Nakikita ngayon ni Satanas yan. Na yung pananalita mo, pagkilos mo, galit ka na nga. Doon ka na magagatukan. Kaya huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pag tumagal yan, mabibigyan natin ng pagkakataon ang dyablo. Kaya kung galit kayo mga kapatid, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Tanggalin agad ang galit. Hindi naman ibig sabihin yan, nangukonsinti tayo. Huwag ka na magalit. Para hindi ka na magtanim, hindi ka na magiganti. Ganun lang yan, mga practical yan mga kapatid. At practical, speaking of practical mga kapatid, ito mga susunod, mga ilang practical na aplikasyon at katotohanan tungkol sa ating pinag-uusapan. Tingnan nyo. Marami rito wala ng talata. Pero
makikita nyo naman na hindi to kumukontra sa banal na kasulatan. Makikita nyo, umaayon pa to sa ibang mga talata ng banal na kasulatan. Unang-una, ito, practical lang mga kapatid eh. Hindi lahat ng sakit ay nakikita. So, sakit man yan na pagdurusa o kaya sakit, karamdaman. Hindi naman nakikita agad ng mata eh. Di ba ba? Minsan nasa kalooban yan. May mga taong nakangiti pero nasasaktan, di ba? May mga taong tahimik pero malalim ang iniisip. May mga taong pumapasok sa paaralan, trabaho, pagtitipon na parang normal lang. Ngunit may mabigat na laban sa kanilang kalooban. Sabi nga sa Kawikaan, no? 14:13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw. Pagtawa, maging sa pagtawa, no? Ang puso ay mapanglaw. Tumatawa, pero mapanglaw ang puso. At ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Masasaya, pero malulungkot pala sa kalooban. Ganyan yan, mga kapatid. Eh. Diba? So, hindi natin alam ang lahat ng pinagdaraanan ng isang tao. Kaya dapat tayo matuto makinig. Hindi lahat ng sakit nga ay nakikita. Ito tungkol sa pag-o-observe natin sa paligid natin. Hindi ibig sabihin na dapat nating na binibigyan natin ng justification yung maling gagawin o maling ginawa. Pero unawain natin mga kapatid, yung kanyang pinaguhugutan. Di ba? Baka naman may problema yung tao yan, kaya niya nagawa yan. Yun ang unawain natin, hindi dahil sa kukonsintihin natin. Sapagkat hindi lahat ng, baka naman may dinadala na yan. Na sakit. At hindi kailanman mga kapatid na tama yung pananakit ng inosenteng tao. Kaya hindi tayo nangungonsinti. Yung taong nakagawa ng karahasan ay mananagot sa kanyang ginawa. Ganun talaga yun. Kahit ano pa naging dahilan mo, kahit mabigat ang problema mo, kaya nakagawa ka ng karahasan o ng masamang bagay. Pag nagawa mo yan, tapos na. Ibig sabihin, may katapat na parusa. Pero tayo mga kapatid bilang Kristiyano, dapat din nating matutunan na ang pag-unawa sa pinagdaraanan ng tao ay hindi kapareho ng pagbibigay ng justification o pangatwiran ng kasalanan. Maaari nating sabihin, mali ang ginawa mo. Maling ginawa mo, kapatid. Pero kasabay nun, yung pwede nating sabihin na, ngunit, nais naming maunawaan ka kung paano ka nakarating sa ganyang kalagayan para mapigilan yung ganyang bagay na mangyari muli. So, unawain natin, huwag natin agad natulan, pero hindi natin gina-justify na tama yung ginawa niya, lalo na kung violente. At ano bang kasalanan? Ang kasalanan ay kasalanan. Ano man ang reason mo? Nakita niyo mga kapatid, no? Ang punto lang natin ito, tingnan natin, bago mangyari ang hindi dapat mangyari. Baka may kapatid tayo na may sakit o sakit na hindi natin nakikita. Mamaya, mapapaliwanag pa ng gusto yan mga kapatid. Makikita nyo yung saan tayo patungo. Ikalawa, kapag may pasanin, huwag nating sabihin, sarili mo lang yan. Parang ganun, di ba? Na parang bang sinasabi na, wala akong pakialam sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Sabi nga, di ba dito sa Galatia 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So sa magkakapatid sa pananampalataya, inuutusan tayo. Magdalahan tayo ng pasanin ng isa't isa. Napakahalaga nito sa panahon natin. Minsan kapag may tao may problema, ang unang sagot natin, problema mo yan eh. Buhay mo yan eh. Desisyon mo yan, kaya ka nagkaganyan eh. Wala nang sisihan. Pwede natin turuan. Pero bilang magkapatid kay Kristo, hindi tayo tinawag para mamuhay ng kanya-kanya. May mga taong kailangan lamang ng isang makikinig. May taong kailangan ng kapatid na magsasabing, kamusta ka na? Talaga, kapatid. Hindi ordinaryo, hi, hello, kamusta? Na wala ka namang ibig na pakahulugan. Kundi talagang, kung kakamustahin natin. Handa tayo dapat na makinig sa sagot. Pagdadala ng pasanin yan. So, kapag may pasanin, huwag nating sabihin na, pasanin mo yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganun, mga kapatid.
Kailangan matuto tayong makiramay. At ang ikatlong punto natin dito, practical na application, may mga taong hindi kailangan ng sermon agad. Kailangan muna nila ng isang taong makikinig. So be a good listener, mga kapatid. No? Sabi nga ni Santiago, unawain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So mga kapatid, mahalaga to. Minsan kapag may nagsabing pagod na ako, ang sagot na iba, magtiwala ka sa Diyos. O, tama naman yung magtiwala ka sa Diyos. Pero baka kailangan muna natin madinig. Bakit niya nasabing pagod? Bakit pagod ka na? Kapag may nagsabing ang bigat-bigat na, maaari natin sabihin, hindi mo kailangan dalhin mag-isa yan. Ano ba problema mo, di ba? Pag-usapan natin. Kapag may nagsabing, walang nakakaintindi sa akin, isang gano'n nade-desperate na yung tao. Maaari natin sabihin, makikinig ako. Sabihin mo, ano ba problema mo? At pagkatapos ay dalhin natin siya sa Diyos. Hindi sapat na sabihin, ipagpipray lang kita. Kung ang tao ay nangangailangan din ng ating presensya, presence lang natin ang kailangan yan. Makakilala niya may makinig sa kanya. At baka naman kailangan talaga ng tulong. Tulungan natin physically. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lamang salita. Presence mo ang kailangan. So nakita niyo mga kapatid. Hindi lahat ng taong lumalapit sa atin ay may problema at nangangailangan agad ng payo. Minsan nga, kapag nasabi na yung nahihinga na yung problema, tapos na. Wala na siyang problema. Wala ka pang ginagawa solusyon. Nakinig ka lang. Kaya sabi rito, maging mabilis sa pakikinig. Makinig ka. At dahan-dahan ka magsalita, marahan sa pagsasalita. Huwag ka muna magpapayo. Kung i-apply natin ito sa pinag-uusapan po natin. Di ba ba? Sapagkat may mga taong hindi kailangan ng sermon agad. Baka actually, hindi na niya talaga kailangan ng payo. Kailangan muna niya na isang taong makikinig sa kanya. At ang ikaapat, mga kapatid, ay ang Diyos ay nagmamalasakit sa taong may mabigat na dinadala. Sabi nga, di ba? Tatandaan nyo, kailan-kailan lang binasa natin ito. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sabagat siya'y nagmamalasakit sa inyo. O kung kayo man, kung kayo man ay yung dumadating sa punto na yung buhay para bagang nawawala na halaga, isipin mo, kapatid, yung aral na salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa taong may mabigat na dinadala. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At tatalakay lang natin ito, di ba? Ito maganda rito eh. Makapangyarihan ng Diyos, pero hindi lang siya makapangyarihan. Nagmamalasakit siya sa atin. Kasi wala namang kwenta yung kapangyarihan kung wala namang pakialam sa atin. Pero hindi kanya ng Diyos. Ang Diyos ay meron pakialam sa atin. Di ba? Na-example pa natin yung nakaraan okay, may kakilala kang makapangyarihan, powerful, may influensya. Wala naman siya pakialam sa iyo. No? Hindi ka naman tutulungan yan. Hindi ka tulad ng Diyos. Makapangyarihan at nagmamalasakit pa sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So yun po mga kapatid. So yan yung mga ilang practical na aplikasyon at katotohanan. Ngayon naman mga kapatid, itutuloy pa natin ito sa ibang mga pagpapayo rito. Halimbawa, number 5, nakapat na tayo, di ba? Hanggang siya mo ito. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po mahaba ito. Sapagkat hindi na po natin gagamitan ng mga talata ito, kundi papaalala lang po tayo na hindi sagot ang pagkasira ng sarili sa mga sakit ng buhay. Anong ibig natin sabihin dyan? Hindi kailangan natin sabihin na ang buhay ay baliwala lang. Kailangan natin sabihin na malinaw ito mga kapatid, na ang buhay ay mahalaga. Kaya ang pagkitil sa buhay ng ibang tao o ng sarili mong buhay ay hindi solusyon sa sakit, galit, kabiguan o kawalan ng pag-asa. Kaya hindi sagot yung pagkasira ng sarili sa mga sakit ng buhay. Sisirain mo yung sarili mo dahil may problema ka lang. Lalo lalaki ang problema mo. At kapag ikaw gumawa pa ng violente, mas malaki problema mo pag ikaw yung nagpakamatay pa dahil nagkagulo-gulo na, nagkabuhol-buhol na lahat. Mga kapatid, delikado yun kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Mahirap patulan. Hindi tayo mahatol pero winawarningan tayo ng Biblia.
May utos ang Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang mananakit. Di ba? E nagpakamatay ka. E di pumatay ka rin. So, isipin niya mga kapatid. Tapos yung isang katotohanan pang praktikal na dapat natin isaalang-alang, ang church, yung iglesia, ay dapat maging lugar kung saan may makakapitan. Mga kapatid, no, ano ba dapat na maging papel ng kongregasyon? Hindi naman tayo nagtitipon-tipon lang sa isang lugar para makinig lang ng salita ng Diyos. Dapat din na tayo ay maging lugar na kung saan nararanasan natin ang malasakit ng mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Dapat ang kapatid ay maaaring magsabi, kapatid, nahihirapan ako. At nadidinig natin mga sagot na, sige kapatid, sabi mo, ano ba problema mo? Baka matulungan ka namin. Dapat ganun ang pagtitinginan, hindi yung nung nahirapan ako, tapos isisihin pa natin, ikaw kasi. Diba? So, alamin natin yung pinaghuhugutan ng kahirapan ng tao. Ikapito, mga kapatid, kailangan din natin turuan ang ating mga anak na ang buhay ay mahalaga. Alam nyo, patungkulin natin mga magulang sa murang pagkabata pa lang, sa murang edad pa lang ng ating mga anak, turuan lang sila natin ang takot sa Panginoon. At tandaan natin mga kapatid, hindi lang salita ang pagtuturo natin. No? Ituro natin, okay, salita at sasabihin natin, mahalaga ang kapatid mo, mahalaga ang kaklase mo, huwag ka mananakit, etc. etc. Turuan natin kagandang asal at ng aral ng Diyos. Taniman natin ang pananampalataya. Pero bukod doon mga kapatid, tingnan din natin yung sarili natin buhay. Dapat makakita nila na hindi lamang sa sermon, kundi sa loob ng tahanan. Dahil ang mga bata, ang mga anak natin ay hindi lamang nakatingin sa sinasabi natin, kundi pinagmamasdan nila kung paano tayo mamuhay. Kung lagi nila nakikita na galit tayo, sigawan, murahan, paghihigantihan, panlalait, natututo sila. Pero kung nakikita nila na tayo mapagpatawad, nakikinig, may paggalang, mapagmahal, natututo din sila. So yung masama't mabuting natututunan nila, sa ating marami dyan sa ating galing. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan din natin turuan ang ating mga anak. Ang buhay mahalaga, ituturo natin yan sa salita at sa gawa. At ang huli rito sa listahan natin, pero hindi pa yung huli, mayroon pa isa, dito lang sa listahan dito. Huwag nating hintayin may trahedyang mangyari bago tayo magmalasakit. Ito mga kapatid ang isang pinakamahalagang hamon, challenge ng sermon natin. Minsan pagkatapos ng isang trahedya, nangyari na. Sasabihin natin, sayang, sana napansin siya noon. Sana may nakinig sa kanya noon. Sana may nakialam sa kanya noon. Sana may tumulong sa kanya noon. Tapos na yun sana. Dapat mga kapatid, baguhin natin. Sa halip na sino ang dapat nakapansin, itanong natin, sino ang maaari kong mapansin? Ikaw kapatid, baka kailangan may pansinin ka. Sa halip na sino ang dapat tumulong, dapat itanong natin sino ang maaari kong tulungan? Diba? So, ganun yun. Sa halip na, bakit wala nakikinig? Tanong natin, kanino ako maaaring makinig ngayon? Baka may kapatid dyan na may problema. Baka may katabi ka dyan ngayon na nangangailangan ng kausap. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. O nag-iisa ka, online tayo. Pero baka may katabi ka, tingnan mo yan. Baka kailangan ng kausap yan, baka may problema yan. Baka may kabataan sa ating paligid na may mabigat na pinagdaraanan. Baka may kapatid na matagal nang hindi dumadalo dahil sa problemang hindi natin alam. Baka may miyembro ng pamilya na tahimik lamang. Ngunit nangangailangan ng ating atensyon. Huwag nating hintahin maging balita yung kanyang problema bago natin siya mapansin. So yan po mga kapatid, huwag nating hintahin may trahedya mangyari bago tayo magmalasakit. So, at ang panghuli, ito yung panghuli, pang-siya mga kapatid. Ang Kristiyano ay dapat maging tagapaghatid ng buhay, hindi ng pagkasira. Sabi nga rito sa Roma 12:21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti ang masama. Napakaganda nito mga kapatid. Bilang prinsipyo ng ating buhay, ang mundo ay nagtuturo. Ano yung tinuturo ng mundo? Gantihan mo yan. Pero sa Biblia, ano?
Nagtuturo, daigin mo na mabuti ang masama. Nakita nyo, no? Ang mundo ay maaring magsabi, wala nang pag-asa. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo, magtiwala ka sa Diyos. Kaya ginamit natin yung verse 21 na yan. Huwag kang padaig sa masama. Kasi masama yung tinuturo ng mundo eh. Kundi daigin mo na mabuti masama. Doon ka sa salita ng Diyos. So maaaring sabihin ng mundo na sarili mo lang ang inaasahan mo. Pero ang salita ng Diyos ay nagsasabi, magtulungan tayo sa mga pasanin ng isa't isa. Yung mundo ay maaaring magsabi, itago mo yung sakit mo. Pero natutunan natin sa salita ng Diyos, ilagak mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabalisahan. So nakita niyo mga kapatid, no? So importante na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos para meron tayong natututunan palagi. So hanggang dyan mga kapatid ang ating aralin. Maraming salamat na may nakatulong ito sa atin upang ma-apply natin sa buhay natin, makatulong tayo sa iba at tayo man. Kung tayo may problema, makipag-usap tayo sa kapatiran, sa mga malapit sa atin at konsultehin natin ang Diyos. Ipanalangin natin ang mga nangangailangan ng panalangin. Turuan natin ang mga nangangailangan turuan. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Tayo po'y muling manalangin.